po again, health is po tayo ngayon from Clinic Channel. So, kamusta na po kayo mga mommies and daddies sa inyo dyan guys? Sana po ay maayos ang inyong pakiramdam. So, yan. So, ang health tips po na ibibigay ko ngayon sa inyo ay tungkol sa iba-iba ang due date na lumalabas sa ultrasound. Lalo na yung weeks. So, meron 34 weeks, 37 weeks. So, tara pag-usapan na po natin ngayon. So, mga mommies and daddies, kapag po paiba-iba ang lumalabas na age sa inyong ultrasound, ibig sabihin ay yung size po ay yan ay nagbabase sa edad. So, ibig sabihin, ang lahat po ng ultrasound, ang binabasihan po niyan ay size. So, ang edad po ay yung last menstrual period. So, yun po. So, ang gawin niyo po, mga mommies, ang basihan ninyo po para mawala po ang inyong agam-agam or worries, yung unang ultrasound, below 6 months na ultrasound, or yung trans-B. Kung may trans-B po, mas maganda. Dahil yan po ay accurate po ang kanyang paglaki. Kung ano po yung kanyang edad, yun po yung kanyang size. So, huwag nyo nang pansinin yung ibang ultrasound, yung may 37 weeks, 40 weeks. So, ganun po. Mahalaga po ay yung trans-B. So, kung walang trans-B, yung below 6 months na ultrasound. So, i-compare po yung last mens at saka yung first ultrasound ninyo. So, ganun lang po. Huwag nyo napansin yung BPS. So, kung pare-pareho lang, almost the same weeks lang po yung difference, ibig sabihin, okay lang po yun. So, ang more or less lang naman yung ano dyan yung due date So, once na tumungtong po sa 37 weeks hanggang 40 weeks to 41 weeks, so, ibig sabihin, yun po yung expected date of delivery. So, kaya kapag po tumungtong ng 37 weeks, or going to 38, 39, 40, 41, so, yun. So, yun po yung i-expect na mga anak na kayo. So, yan. So, sana po ay nakatulong itong health tips na ito para happy po tayo. Salamat!